Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 16, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 19, verse 13 to 15. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus para ipatong niya ang kanyang kamay at ipanalangin sila. Pero sinaway sila ng mga alagad. Ano kaya yung mga possible reasons? Bakit ayaw palapitin ang mga bata? Una, kasi sa Jewish society noon, ang mga bata ay tinitingnan na walang value. Hindi sila mahalaga sa usaping relihiyon at panlipunan. Parang hindi sila counted. Wala silang legal voice. Kaya nga, kung marirecall po ninyo sa pagpapakain ng 5,000 katao, maririnig natin sa last part ng gospel na si Jesus ay nagpakain ng 5,000 lalaki. Ito, naka-take note nun. Hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. In short, walang consideration ang mga bata at babae during that time, no? Unlike ngayon, di ba, ang dami nating mga batas na nagproprotekta sa kanila. Pangalawang dahilan kung bakit ayaw palapitin, maring iniisip din ng mga alagad na, nako, busy na or pagod na si Jesus. At yung mga bata, baka makakaabala lang to sa kanyang pagmiministry o pagtuturo, sa kanyang pagpapagaling. In short, yung mga alagad, para silang mga crowd control. Diba? Para sila yung tagapigil, nako, wag po, hindi po pwede, hindi po available. Sa panahon natin ngayon, yung term ng mga bata sa Ebanghelyo ay hindi lamang ito literal na bata base sa edad. Sumasaklaw din ito sa lahat ng mga nasa kalagayang kahawig ng isang bata sa mata ng lipunan. Yung mga bata na pwede rin natin i-consider ngayon ay yung mga taong walang kapangyarihan. Sila yung mga walang tinig. Sila yung umaasa lamang sa awa ng Diyos. Kasama rito ang mga mahihirap, ang mga dukha na nakasalalay lamang sa kabutihang loob ng iba. Yung mga taong kulang sa kaalaman at oportunidad, hindi nakakaintindi. Kaya laging natatanong, ano ba ang basa dito? O sila, maaring ito ring mga bata na ito, sa lipunan natin, sila yung mga inaapi o biktima ng pang-aabuso at pagsasamantala. Maaring ito rin yung tumutukoy sa ilan sa atin na sa gitna ng ating kahinaan at kawalan ng sariling lakas, ay walang ibang sandigan kundi ang Diyos lamang. Sa kanila, ipinapakita ni Jesus na bukas ang kanyang puso at ang kanyang kaharian, sapagkat sa kanila nakikita ang tunay na pagtitiwala at pagpapakumbaba. Kaya doon sa gospel, nung lumalapit yung mga bata at pinipigilan ng mga alagad, ano ang sabi ni Jesus? Hayaan nyo ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan na lumapit sa akin. Sapagkat sa mga tulad nila, nauukol ang kaharian ng langit. Kung minsan, baka hindi minsan, baka mas madalas, para tayong mga alagad sa Ebanghelyo. Sa halip na tayo ang maging tulay para ilapit ang iba kay Jesus, tayo pa mismo ang nagiging hadlang. Kapag hindi natin na ipapakita ang tamang asal o kapag mas mabilis tayong manghusga kaysa umunawa,
may mga taong nadi-discourage at unti-unting lumalayo sa pananampalataya. Alam mo, mas masakit pa nito, tayo pang mga nasa simbahan, nasa ministry, o kung minsan yung mga itinuturing na lingkod ng Diyos ang nagiging dahilan para mawalan sila ng gana sa paglapit sa Kanya. Maaring dahil sa isang salita, dahil sa isang tingin, o sa hindi magandang pagtrato, parang itinutulak natin palayo ang mga maliliit at mga bata sa pananampalataya. Lalo na yung mga baguhan, yung mga mahihina, o yung mga spiritually wounded sa kanilang journey. At bilang mga guro, leader o manager o anumang posisyon, kapag nananaig sa atin ang pride at hindi magandang ugali, mas nagiging mahirap para sa iba na maniwala sa kabutihan at pag-ibig ni Jesus. Let us pray. Lord, turuan mo kaming bumalik sa pagiging tulad ng isang bata sa aming pananampalataya. Puno ng tiwala, kababaang loob, at bukas sa iyong pagmamahal. Alisin mo yung pride, takot at alinlangan na humahadlang sa amin para lumapit sa iyo. Naway maging simple, totoo at dalisay ang aming puso sa pagsunod sa iyo araw-araw. At nawa, gamitin mo rin kami para maging tagapag-akay ng mga bata sa pananampalataya. At huwag niyong kami pa ang unang-unang pumipigil sa kanila para mapalapit sa iyo. Amen. Yan ang ating gospel reflection for today. I know, maraming matutulungan ito. Kaya i-share natin to sa ating mga kapamilya, kaibigan, ka-office mate, ka-group chat. Huwag mo ikahiya. Hayaan mo sila, kung hindi nila pakinggan, okay lang. Pero i-share natin to sa iba. Tayo yung maging daan para mas mapalapit sila sa Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi mo alam yung mapag-sharean mo nito kung ano ang magiging impact nila sa buhay nila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.